Mukhang naging usap-usapan nga ang video na iyon at ang mga haka-haka tungkol sa relasyon ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Marami talaga ang mga spekulasyon ang lumalabas, lalo na't pagkatapos ng binge of fashion show. Parang may mga nagmamaldita na tila hindi magkasundo ang dalawa. Ngunit gaya ng nasabi ng mga komento, lumalabas din na ang isang video nagpapakita na wala namang tampuhan at magkaibigan pa rin sila. Tama lang din na ituring nilang friends lang ang relasyon nila, lalo na't may mga respeto sila sa isa't isa bilang magkatrabaho. Ang pagyakap ni Alden kay Catherine sa backstage ay tila nagbigay linaw sa mga nagmamagaling na nagsasabi na hindi maganda. Siguro nga pareho silang may mga hangganan at ayaw lang nilang gawing masyadong public ang mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Minsan kasi ang mga simpleng kilos ay nahahaluan ng ibang interpretasyon, pero sa huli parang ang pinakaimportante ay kung ano ang nararamdaman nila at kung paano nila nirirespeto ang bawat isa bilang mga profesional. Sa aking pananaw, ang balitang ito ay nagpapakita ng typical na dynamics na nangyayari sa mga celebrity love teams. Minsan, ang mga fans at mga netizen ay madaling magbigay ng malalaking interpretasyon sa maliliit na detalye. Kaya't hindi nakapagtataka na nagkaroon ng haka-haka tungkol sa relasyon ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Sa katunayan, marami sa mga fans na sumusubaybay sa kanila ay may mga expectation at inaasahan, kaya kapag may mga hindi klarong pangyayari tulad ng hindi pagkakaroon ng direct interaction sa isang public event, agad nilang ipinapalakas ang mga spekulasyon. Pero kung titingnan mo sa likod ng mga hug at mga public gesture, makikita rin natin na pareho silang very professional at may respeto sa isa't isa bilang magkatrabaho. Sabi nga ng isang netizen, may mga instances na gusto nilang pagpansinin pero hindi nila hinayaan na maging overexposed o maging big deal. Pati na rin ang pagsabi ng mga fans na friends lang talaga sila. May mga valid point dito. Ang pagmumukhang touchy ni Alden sa video ay maaaring simpleng sinyales ng pagiging komportable at magkaibigan. Baka nga natuto na sila sa mga nakaraan nila kung saan minsan ang pagiging public ng kanilang interaksyon ay nagiging sanhi ng maling pag-unawa sa kanilang relasyon. Bilang mga artista, minsan mas magaan para sa kanila ang mag-focus na lang sa trabaho nila kaysa magbigay pa ng labis na pansin sa mga personal na buhay nila, lalo na kung may mga isyong kasabay ng public visibility nila. Kung ang relasyon nila ay mas nakabase sa respeto at pagkakaibigan, ito ang pinakamahalaga kaysa mga mainit na isyu na pwedeng pagmula ng hindi pagkakaunawaan. Pati na rin sa aspeto ng fans, mas maganda siguro kung ipagpatuloy nila ang pagsuporta kay Catherine at Alden sa kanilang mga proyekto at tanggapin na ang mga love team ay may mga dynamics din na hindi laging madali o klaro sa publiko. Sa huli, ang tamang komunikasyon at ang mga aksyon nila sa personal na buhay ang magsasabi ng lahat. Sa balitang ito makikita natin kung paano mabilis magkalat ng haka-haka at spekulasyon ang mga maliliit na detalye, lalo na sa mga kilalang personalidad tulad ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Ang simpleng hindi pag-interact o pag-iwas sa isang public na event ay madalas pinapalaki at ginagawang isyo. Lalo na't sa mga fans, may mga expectation sila sa chemistry ng mga aktor, kaya kapag may nakita silang hindi pagkakaintindihan, agad itong tinatalakay sa social media. Ngunit sa kabila ng mga spekulasyon na ito, magandang makita na may mga follow-up videos na nagpapakita ng interaksyon nila bilang magkaibigan. Ang video na nagpapakita ng yakapan at pagiging touchy ni Alden kay Catherine sa backstage ay isang magandang patunay na walang tampuan o hindi pagkakasunduan.
Sa totoo lang, maraming mga fans ang natuwa sa video na ito dahil nagpapatunay ito na magkaibigan pa rin sila at may respeto sa isa't isa. Hindi lang bilang love team, kundi bilang mga profesional sa kanilang trabaho. Minsan, ang mga simpleng gesture tulad ng yakap o kahit ang hindi pagpansin sa isa't isa sa public event ay pwedeng maging daan para mag-isip ang mga tao ng ibang bagay. Pero sa tingin ko, mahalaga na tanggapin ng mga fans at ng publiko na ang mga celebrity ay may personal na buhay at hindi lahat ng kilos nila ay may mga malalim na kahulugan. Mahalaga na igalang ang kanilang mga boundaries at huwag gawing malaki ang mga isyu na walang sapat na basihan. Sa kabuuan sa lahat ng mga haka-haka at intrigang lumalabas, mas mainam siguro na mag-focus ang lahat sa mga proyekto ni Catherine at Alden. Ang tamang focus ay ang kanilang trabaho at ang masaya nilang relasyon bilang magkaibigan at kasamahan sa industriya. Ang mga fan theories at mga kwento ay bahagi ng pagiging sikat nila. Pero sa huli, ang respeto at pagkakaintindihan nila sa isa't isa ang pinakamahalaga. Ikaw, yung totoo ha, honest opinion mo, pakita yung picture ng dalawa. Gusto mo ba yung costume ni Oo. Catherine? Oo. Talaga? Mas gusto ko na yan. Gusto Ganyan ko na. yan. Oo, kasi nakita naman yung sexiness niya. Nakita naman yung kanyang abs. Yung kay Alden naman, yummy. O, Correct. di ba? Meron siya mga pa-abs din, di ba? Kasi Okay yung iba yan. sinasabi, ang taba daw ni Alden. Hindi. Hindi. Kaya Hindi nga. mataba yan. Mas okay yung mga ganyan, may konting laman-laman, di ba? Ang pangit naman nung kasi tatanda si Alden pag nagpakaborta Correct, yan eh. oo. Parang hindi bagay yung mukha niya dun sa mga muscle niya sa katawan pag nagubad siya. Sa akin okay na yan na merong konting laman at hindi masyadong defined ng bongga-bongga ang kanyang mga muscles. So okay lang yung color nung kay Catherine. Oo. Hindi striking. Hindi, tama lang talaga? yan. Kasi ano siya, morena siya eh. Diba, pag nilagyan mo siya ng color, kunwari, striking color ng mga costume or ng suot, baka hindi na mapansin yung kanyang kaseksihan. Baka ang mapansin, yung damit niya. Okay. Diba? Ako siguro, baka mas maarte kasi ako sa ganyan. Gusto ko yung parang aliw na aliw kasi ako sa may payong, pinapaikot-ikot na gano'n. Parang ang ganda-ganda. Natutuwa ako sa dating nila. Kasi katulad ni Michelle D, di ba? May drama. Sing-sing muna, sabay tanggal. Yung gano'n. Sabagay, may events, Catherine, hindi ko naman siya pwede i-compare. Kaya lang, medyo bland pa. For me, yung color, hindi masyado. Kasi, ang laki ng stage eh. Tapos kung white ka lang, yung ganyan, parang medyo nalulusaw. Si Alden nung una, parang boring, naka-jumper, blah, blah, blah. Pero nung tinanggal na, parang napaganon si Ray. Kasi may cross. Ay, ganun ba yun? Ako hindi. Paka-religious na may cross pa rin talaga, no? Huwag kayo masyadong magnasa, may cross ako. Dapat ba na may cross? Eh, na meron Hindi, eh. ikaw sa tingin mo. Kasi napansin ko, nagubad ka tapos may cross. Dapat ba may cross? Sa akin kasi dapat... Personality niya kasi yun eh. Dapat, sa akin kasi, hindi naman sa pag-aano ha, pero okay sa akin yun kasi may mga gano'n naman. Pero dapat ano lang eh, parang Maliit lang. maliit lang, hindi cross, parang ano lang. Siguro, dahil gusto nyo this is, kasi nakaganon Pero siya kaya, eh, parang, yun din yung napansin. Parang, nung tinanggal niya na, biglang may cross siya May dito. cross. Parang, ano bang gagawin? oo nga, magnanasa ka ba kay Alden o magdadasal ka? Mapapaganon ba kay Alden or what? Oo. Yun nga eh. Sa akin okay lang yun kasi kanya-kanyang may trip cross. yan Sa bagay eh, diba? din. Saka hindi naman natin ang gagaling ng mga creative ng bench. Kumbaga, kung yun ang pinasuot sa kanila ng kanilang creative, ng mga stylist nila, hindi ko questionin yun kasi parang nakikita natin halos lahat kasi puro paandar na eh. Pero ako, opinion ko lang to, Parang feeling, parang Kasi paandar na finale. eh. Kasi mga queen eh, di ba? Mga queen, hindi na dapat sila yung kung ano-ano mga sinasabi sa kanila. Dahil ikaw na yun eh. Ikaw na queen ka na, hindi mo na kinakailangan magpaandar pa. Parang ganun, parang katulad ng kay Alden. Hindi na siya kinakailangan mag-shorts o magpabakat o hindi na kinakailangan mag-boxers, di ba? Kasi makita lang siya na nakahubad, di okay lang. Si Catherine, makita rumarampa na kita yung kanyang
magandang figura at mukha, di okay na. Well, Ngayon sa opinion ko Queen, lang naman talaga yon kasi based on, as a viewer, hindi ko naman sinasabing binabasag ko yung opinion as a viewer mo. kasi tinignan ko yung sa screen eh. Sa Walang ganun doon, Sa monitor, doon. tinitignan ko kung super ganda ba yung dati. You are not, para sa ay mas marami ka. Oo, tsaka wala ng tubig. Ito na nga lang binibigay sa sa mga ano naman, ito na lang po iniinom Pero ikaw ba, namin. dapat pa silang tawagin King and Queen of Ram. Because sila talaga yun eh. Ako Main kung event sila kabugan eh. talaga. Okay. Ang King talaga, Jake Cuenca. Kabugan yan ha. Ngayon, kung sa Queen naman, siguro masasabi ko, nakabugera ay si Michelle D. Okay. Kasi syempre, iba rin naman, di ba nagpa-wetpacks din naman si Michelle D. Kung yun Honest kung lang. kabugan lang Si talaga. Ina nga, di ba kita mo rin? O may konting Oo, ayan. Kung sa mga kategorya naman na medyo mature, 'di ba? Oh, si Ina at saka si Sunshine, walang Oo. tulak kabigan sa kanila. May mga ganon. King and Queen of bench show. Siguro si Catherine at saka si Alden kasi sila yung pinaka ano, pero Oo, sino naman talagang main? pero sa ramp hindi. Okay, sa rampa. Sa rampa hindi. Hindi ko masasabing King and Queen sila. Ngayon, sa King and Queen of bench show sila. Kasi di ba, like halimbawa si Janine, parang ang ganda-ganda nung dating niya nung lumalabas siya. Oo. Janine Gutierrez. Dapat nga tinanggal niyo yun din Kaya, kahit pero ang ganda nung dating niya, tapos di ba meron pang parang socks and everything. O, si Priscilla din, di ba? Ayun nga eh, may mga ganong Priscilla eksena. Mirelias din. Walang hindi naman sa kino-compare, pero talagang syempre, mas may pasabog sa. May pasabo. Oh, well. Dapat nga, naisip ko, sabi sana tinanggal ni Janine yung kanyang ano, Yun. di ba? So, Paano tapos nga yung picture ni Janine? Tingnan tapos lang natin. kinaladkad, dapat kinaladkad niya na lang sa sahig yung ano, Yun. para may drama, hindi yung na gano'n. Kasi parang, mas gusto kasi makita yung buo yung kamay ni Janine. Patingin yung picture ni Janine. Tsaka dapat si Janine rumarampa, alam mo kung para talagang pasabog siya, Na? meron siyang tiyanak dito. Oo, hindi tinanggal. Hindi niya tinanggal. Dapat tinanggal niya yan mas bongga. Well, Di ba ang ganda ni Janine, ano? kaya nga, may ganun kasi. Patahin din pala si Janine, ano? Yes. Ayun naman talagang tunay na magaganda. Yung may mga Sabagay, pata. kasi may may pagka-Espanyol kasi to eh. Tingnan mo ikaw, wala ka masyadong pata. Ikaw patahin te, di ba? Patahin, di patayin ah. Patahin.